Yusek, bukod sa driver's error, isa sa mga sinisisi sa nangyaring aksidente sa NAIA na ikinamatay ng 2 tao ay ang hinihinalang substandard na bollard na dapat sana napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the palace have to say about this as well as the implied corruption in government contracts? Nakakalungkot po, may mga nasawi dahil sa di umanong depektibo na bollards na na-install po sa NAIA Terminal 1. At ito po ay na-install sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag-iimbestigahan. Ito po ay July 2019 nung na-install po ang mga ito. Pinaiimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yun po ay sa pag-uutos po ng Pangulo at ito po ay tutugunan kaagad-agad ni Secretary Vince Dizon. At pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good morning, Yusek. Yusek, ngayon po nagsasagawa ng kilos protesta yung iba't ibang grupo po pagdating sa sitwasyon ng prime water. Sabi po ng Kabataan Party List, may mga estudyante daw po na mas gustong mahirap namimili between pagtulog o tubig dahil po sa hirap ng problema sa San Jose del Monte, Bulacan. And may nag-file na rin po ng investigation sa Senate at sa House of Representatives to look into the prime water situation. Sa part po ng Palace, may deadline po bang binigay ang Pangulo para sa result ng ginagawa ring investigasyon ng LUWA? Sa ngayon po, nag-iimbestiga na po at titingnan po natin kung kailan po ito matatapos pero dapat po agaran po ito. Hindi po pinagtatagal ang anumang maaaring danasing kahirapan ng taong bayan. So makakaasa po kayo na mabilisang pag-action po dito ng Pangulo. In connection po sa prime water din po was yung si senatorial candidate Camille Villar, and in recent Alyansa rally po, hindi na rin po siya nabanggit ni Pangulong Bongbong Marcos. Connected pa rin po ba itong sitwasyon ng prime water doon or nagkakausap pa po ba ang Pangulo at si senatorial candidate Villar? Sa ngayon po, hindi po natin alam kung nagkakausap sila. Hindi po ako, personally, hindi po ako nakaka-attend ng campaign sortie. So, nung sa Cebu, kung hindi siya naka-attend, so most probably at that time, hindi sila nagkausap. And even sa, there's before that po, may isa pa pong rally na hindi rin nabanggit si senatorial candidate Villar. But on another topic na po, last na lang po, yung sa drug testing na in-order rin po ng Transportation Department. Bukas po ba yung Palace to reconsider yung decision ng drug testing? Kasi po sabi ng Piston, mahirap po yun dahil yung pera nga po yung kinikita nila apektado kapag ipinatupad yung mandatory drug testing para sa PUV drivers. Si former Senator Tito Soto, sabi niya, after more than 24 million drivers were tested, only 0.06% tested positive, and it's simply money-making. Pag-aaralan po kaya ito? Dapat pong pag-aralan kasi ito po ay kailangan din po. Tandaan po natin ang inaalagaan po dito yung safety po ng commuters, ng mga passengers, ng mga tao na gumagamit ng kalsada, including na rin po yung mga drivers. Hindi po ito basta-basta maaaring sabihin na huwag na lang gawin kung ito naman po ay makakasama sa safety. So, pag-aaralan pa rin po ito at huwag naman po agad nating husgahan na ito ay isang money-making device or strategy. Okay. Last question, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Kasi sa panayam po kay Vice President Sara doon sa Zamboanga, sinabi niya na posible daw yung bentahan ng 20 pesos na bigas. Pero ayaw niyang ibahagi kung paano gagawin yung pagbebenta ng 20 pesos na kada kilo ng bigas kasi ayaw niyang tulungan si Pangulong Marcos. Ano pong reaction dito ng Malacanang? Lumalabas po kasi kung ano po ba talaga ang anyo ng ating Vice Presidente. Lumalabas ang tunay na kulay ng Vice Presidente bilang isang public servant. Sa pag-amin niya, nandito po ang kanyang sinabi na imposible talaga ang 20 pesos na bigas pero pwede siya. Hindi ko lang i-share sa inyo kasi ayaw kong tulungan si PBBM. Yan po ang tugon ni Vice Presidente ng Vice President. Sa pag-amin niya pong ito,
na hindi niya isi-share kung ano man ang kanyang kaalaman kung mayroon man talagang kaalaman. Dahil nga sa ayaw niyang pagtulong sa ating Pangulo. Ito ay nagpapakita ng isang makasarili. Tandaan po natin, kung ano man po ang kaalaman na mayroon kayo para sa taong bayan, ito po dapat ay agad-agad na isinasagawa at hindi po dapat ito tina-timing. Hindi ba na po naiisip ng Vice Presidente ang kapakanan ng taong bayan, lalo na po yung iba ay nahihirapang bumili ng bigas kahit na nga po mababa ang presyo ng bigas. Tandaan po natin, ang paglilingkod sa bayan ay hindi isang laro. Ang gobyerno, ang bansa ay hindi isang malaking playground. Huwag naman po sana maging asal bata ang Vice Presidente.